Sabi ng batikang election lawyer na si Attorney Romy Macalintal, yung si Vice President Sara Duterte daw, maaaring alam na ang mga kaalyado sa Senado bago pa man magsimula ang impeachment trial. Magandang umaga sa iyo, Alvin, at sa iyong mga tagapanood, tagapakinig. Opo, ay ba't niya nasabi na alam na kaagad niya bago pa man magsimula yung trial? Pakipaliwanag niya, Tony. Well, ang ibig ko naman sabihin, kapag magsisimula ng trial, pwede siya mag-file ng motion to dismiss on ground of lack of jurisdiction. Okay. Na kapag halimbawa, nagkaroon ng decision doon sa issue ng jurisdiction, kasi ang issue dyan, pwede bang itawid from 19th Congress to 20th Congress, di ba? Yan ang pinaka-issue dyan. Kapag kaya tumawid sa 20th Congress, so po pwede siya mag-file ng motion to dismiss immediately for lack of jurisdiction. Doon sa ano mang mangyari sa motion na yan, magdi-decide ngayon ang Senate Impeachment Court. Tama. At pag nag-decide yan sa kanyang motion to dismiss, malalaman na ni Sara kung ilan ang boto niya, kung ilan ang kakampi niya doon sa Senado. Kahit yun ay hindi mag-grant, kasi yan naman simple majority lamang ang kailangan para i-decide yung nasabing motion to dismiss. Kaya malalaman na niya kung meron siyang numero doon sa Senado. Ibig sabihin mo, Atty., magkakalaman tayo ng kulay kasi ang lahat ng papabor sa motion o petisyon na ihahain ng Vice Presidente, alam na ito yung mga kakampi niya. Precisely, yun ang aking puntos dyan, Elvin. Kaya hindi na maaaring, kung halimbawa i-granting motion niya, hindi na matutuloy yung trial, tapos na kagad doon. Dahil lang sa wala nga jurisdiction, nga magiging contention niya. At from that on, hindi natutuloy ang trial ng nasabing impeachment case. Sapagkat kapag nag-decide ang Senate Tribune, ang Senate na ito ay walang jurisdiksyon sa nasabing kaso dahil sa ito ay hindi pwedeng itawid sa 20th Congress, kahit mudalin niya sa Korte Suprema, ay hindi na rin napapansinin ng Korte Suprema. Kasi na-dismiss na. Hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema. Ibig sabihin, ganun lang pala kasimple yun. Kung titingnan mo, pwedeng gamiting estratehiya ng business. Yun ang nakikita kong pinakamagaling strategy dyan. Kaysa sa malaman pa para aalamin mo pa ano ba mangyayari, magkakaroon pa kayo ng trial. Pag nag-trial yan, napakatagal yan. Hindi mo malaman ngayon kung sino yung pwedeng tawagan o hindi tawagan ng mga ginauukulan. Kasi political yan Opo. So, antemano, pag open pa lamang ng trial, pwede na agad siya mag-file ng motion to dismiss. Yan naman ay hindi pinagbabawalan. Opo. At yan ay pwedeng decision ng kagad ng majority ng nasabing impeachment court. Ibig mo sabihin, hindi pa man nakakapagsimula yung boxing, tapos na. Pag na-dismiss yan, wala na, yun na yun. Tapos, yes, meron ng on ground of technicality, maaaring hindi na kagad matuloy ang nasabing impeachment trial. Kasi kung wala nga jurisdiction, kasi wala pa tayong ganyang uri ng kaso na tayong president. Tama. Na mga issue tungkol sa bagay na yan. Pag ang ating Korte Suprema ay hindi pa nakakapag-desisyon tungkol sa mga ganitong uri ng issue. At for the first time, nagkaroon ng ganitong impeachment case na itatawid sa susunod na Kongreso. Kaya yan ay isang malaking issue na paglalabanan nila kapag nagsimula na yung impeachment trial na yan. Kaigit na.